Bago pa tuluyang mawala ay inunahan na natin ang YT upang maiwasan ang napakaraming restrictions at kung ano-ano pa hanggang sa tuluyan ng mawala. And I do hope it is going to work. Ang pamagat ng ating channel ay kwento ng buhay ko. Angkop naman, lalo na sa mga nagbabalak pang magpadala ng kanilang kwento ng buhay. Konting pagbabago lang, same kind of storytelling and itsura lamang at pangalan at yung tawagan natin sa isa't isa, yung ating endearment na kakwento or kawento. Anyway, napakaganda mga kakwento ang ating buwan na manong handog sa inyo. Kwento ng kakwento nating si Manilyn dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kawento, ilang araw na lang 2025 na. Ako ay sinilang taong 1993. Nung tumuntong ako ng high school 2006, keypad phones pa lang ang mga sikat. Mayroon akong kaklase noon na anak ng Amerikano, si Stacy. Kinaiinggitan ng kanyang cellphone na Motorola Razr V3. Flip phone yon na colored ang screen, vibrant ang kulay at manipis at maganda ang mismong cellphone. Napakasosyal lalo ni Stacy noon kapag hawak niya ang cellphone niyang yon. That time in 2006, wala pa akong cellphone. Sa aming apat na magkakaibigan noon, ako lang ang walang cellphone. Sina Levi at Annie, pareho silang may Nokia 3210 at si Ludette ang may pinakamagandang phone sa mga friends ko. Nokia 6630, cellphone na may camera. Medyo may pagkamadamot si Ludette pero sulit na sulit sa amin noon ang 6630 niya dahil kahit na 1.3 megapixel lang ang camera noon ay napakarami naming pictures sa cellphone niya. Ngayon ay 2024. Ilang buwan na lang 2025 na. Naglalaban ang kalalabas lang na iPhone 16 Pro Max at Samsung Galaxy S24 Ultra. Parehong napakamahal. Pero halos wala ka naman ang hahanapin pa pagdating sa specifications nila, lalo na ang mga camera. Pero baka nagtataka kayo kung bakit ganito ang intro ng kwento ko. Kasi po, technology ang pinakamaliwanag na salamin ng pagbabago ng panahon, pinaka-epektibong instrumento sa paghahambing ng noon at ngayon. At pagdating sa pag-ibig o relasyon, nagbabago ba ito sa pag-usad din ng panahon? Ang sagot, oo. Dati pa ay may kapangyarihan na talaga ang pera o kayamanan sa pagdedesisyon kung sino ang pipiliing makasama sa buhay. Noon pa yan, mas lumala lang ngayon, at ako mismo kawento ay dumaan sa pagsubok sa pagpili sa pagitan nina mahirap at mayaman. At sa totoo lang, akala kong madaling gawin yon dahil ako hanggang noon ay masasabi pa ring mahirap pero napapalibutan naman ako ng mga taong matatag sa kanilang paniniwala na ang init ng pag-ibig ay panandalian lang, paglaon ay mas mahalaga ang pera. Magandang oras sa inyong lahat. Alam kong karamihan sa inyo ay nagtatrabaho habang nakikinig dito sa aking kwento. Kung hindi man ay nagpapahinga na dahil sa maghapong pagtatrabaho. Tanong, meron bang milyonaryo dito? Sagot, yes meron. May mga kakilala kong avid listener mo kawento na mga milyonaryo na pero nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Ngunit ang tagal ng panahon bago naging milyonaryo. Isa pang tanong, kontento na ba sila sa milyones na net worth nila? Sagot, hindi pa. Kaya nga andun pa sila, patuloy na nagtatrabaho. Ngayon, kumusta naman yung buhay pag-ibig nila? May init pa ba? May kilig pa ba?
Karamihan siguro na magsasabing mas pipiliin nila ang pag-ibig ay yung mga dalagat binata pa at in love sa isa't isa. Pero ito ang maliwanag na katotohanan. Ang pag-ibig lumalamig, ang pera at ari-arian habang nagtatagal ay pataas ng pataas ang halaga. Noong bata pa ako, Mane ang palayaw ko. Shortcut ng pangalan kong Manilyn. Noong magdalaga ako, may ilan nang tumatawag sa akin ng money, pera, dahil mukhang pera daw ako. Nasasaktan ako kapag sinasabi nila yon. Mahalaga sa akin ang pera. Lantaran kong pinapakita yon sa lahat pero hindi pera ang pinakamahalaga sa akin. Mas mahalaga pa rin sa akin ang kalusugan ng papa ko at pag-aaral ng mga kapatid ko, kaya nga todo kayod ako para sa kanila. Ako ay anak ni mama sa unang lalaking pinagkatiwalaan niya pero iniwan siya. Nakilala niya si Papa Daniel at sila ay nagkaroon ng 4 na anak, mga kapatid ko sa ina, pero never naging issue sa amin na iba ang tatay ko. Dahil hindi nila pinaramdam sa akin na iba ang dugo ko. Malakas ang dugo ni mama kaya't magkakamukha kami halos ng mga kapatid ko. Isa pa ay 5 taon lang ang agwat namin ni Dariel na panganay ni mama kay Papa Daniel. Sila walang makitang pagkakaiba sa amin ng mga kapatid ko pero ako meron. Hindi ko lang sinasabi. Matatalino ang mga anak ni Papa Daniel. Ako hindi naman bobo pero limitado. Pulis daw ang tatay ko. Si Papa Dariel ay nakatuntong lang ng first year college sa engineering pero siya ay jack of all trades. Magsasaka, tricycle driver, karpentero, tubero, electrician, welder at politician. Matagal siyang naging kagawad ng aming barangay. Si mama naman ay mayroong sari-sari store noong pang maliit ako at kahit masungit siya ay hindi naman nagsasara ang tindahan niya. Hindi nga lang kasing bongga ng ibang tindahan sa aming barangay. Sa aming 5 magkakapatid, kakwento, isa lang ang hindi nakagraduate ng college dahil maagang nabaliw sa pag-ibig. 17 years old lang siya ay nag-asawa na while ako 30 years old noong magpakasal dahil pinagtapos ko muna ang 2 kapatid ko. At isa pa, laging kumukontra ang pamilya ko sa lalaking gusto ko at minsan ko ring naranasan ang ma-reject ng pamilya ng lalaking mahal ko. All in all, naka-4 na boyfriends naman ako bago ako nag-asawa. Pero bago tayo dumako sa panahong iyon, pasadahan muna natin ang kwento ng kabataan ko. Si Ludette ang nanghawa sa amin ng maagang pagkaka-crush. Isinilang siya sa Italy. Pinoy din ang tatay niya pero nakulong ito at na-deport naman ang mama niya kasama siya. Tumira muna sila sa Maynila ng mahigit 1 taon then nag-abroad ulit ang mami niya kaya inuwi siya sa lola niya sa aming barangay na nasasakupan ng bayan ng Hermosa, lalawigan ng Bataan. Ang lola ni Ludette ay kapitbahay ng best friend kong si Levi kaya naman dinagtagal ay naging friend ko na rin si Ludette na sobrang naming kinaiinggitan noon dahil sa mga gamit niyang alam naming mamahalin lahat at never kami magkakaroon. May pagka-selfish si Ludette noon pa man pero hindi siya mayabang. Mas masasabi kong mabait siya. May kababaan ng loob at religyosa din pero talagang kung mahalaga sa kanya ang gamit niya ay talagang iniingatan niya at ipinagdadamot niya. Hindi siya kagandahan pero iba kasi ang aura niya kaya maraming nagkakakrush sa kanya kahit nung grade 5 pa lang kami. Pero that time, ayaw niya na ng crush-crush lang.
Si Benito na pogi din naman pero maitim ay nagka-crush sa kanya. Gusto rin siya ni Ludette. Si Ludette pa ang nag-ayang mag-usap sila. Hiyang-hiya si Benito noon kasi nakaharap kami. Noon sinabi ni Ludette na ayaw niya ng crush-crush lang. Ang sabi niya noon, kung gusto mo talaga ako, Benny, mag-shota na tayo. Girlfriend mo na ako, boyfriend na kita. Sige, mayabang namang sagot ni Benny pero nagtago naman siya sa likod ni Arvin nung sabihin ni Ludette ang ganito. Sige, Benny, kiss mo na ako. Sa lips ha. Lahat kami noon na-shock kay Ludette. Normal yon kasi laking baryo kami. Umiwas nga kagad si Benito kay Ludette kasi tingin ni Benito noon ay malandi si Ludette. Yung lips to lips na gusto ni Ludette, nakuha niya kay Warley nung grade 6 na kami. Pero first year na noon si Warley. Si Warley ay kuya ni Dondon na kaklase namin. Si Dondon ay nagbakalat naman noon ng balita na crush niya ako pero hindi ko siya crush. Kasi ang crush ko noon ay si Benito na nagkaka-crush kay Ludette at crush din ni Ludette. Pero ang tungkol sa pagkaka-crush ko kay Benito ay hindi ko sinabi ni Numan. Gumawa pa kasi lalo si Benito nung grade 6 na kami. Tumangkad siya, natutong mag-ayos at pumorma at malakas ang dating niya sa akin kahit maitim siya. That time ay bata-bata pa si Dondon. Hindi siya pangit. Kayumanggi lang din siya pero hindi maitim gaya ni Benito. Laging mahaba ang buhok ni Dondon at napipilitan lang magpagupit kapag kinultapan na siya ng teacher. Pero kapag bagong gupit naman siya, nakasombrero siya lagi kahit sa loob ng klase. After class, naglalaro si Dondon. Takbo dyan, takbo dito, while si Benito naman parang binata na noon. Laging may kausap na babae. Madalas pati practice teacher naming dalaga ay matagal niyang nakakakwentuhan. Yung taon na yon na grade 6 ako, ay panahon ng wish ko lang. Wish ko, mapansin ako ni Benito. Wish ko, pareho kami ng feelings. Wish ko maging kami at siya ang maging kauna-unahang boyfriend ko. Luckily, natupad ang wish na ito nung first year na kami sa high school at si Benito nga ang naging kauna-unahang boyfriend ko. Isang hapon noon ay masayang sinabi ni Ludette na gusto daw ni Benito na magkita kami sa park. Sa text lang niya yun sinabi kay Ludette. Magka-text kasi sila lagi at wala lang sa akin yon kasi may boyfriend na si Ludette noon na taga section 1 pa, gwapo at galing sa may kayang pamilya. Kinahaponan, uwian mula sa school ay sinamahan nga ako ni na Ludette sa park. Buo na ang solid friendship naming apat noon. Ako, si Ludette, si Levi at Annie. Pero umalis din kaagad sina Annie at Levi noon sa park. Kami ni Ludette ang naiwan sa park. Pero lumayo din si Ludette para daw magkausap kami ng sarilinan ni Benito. Sobra ang kaba ko noon kawento para akong maiihisa sa lawal ko lalo na't ibang tumingin sa mata si Benito. Diretso sa mata na parang hinahalukay niya ang kaluluwa mo. Totoo bang matagal mo na akong crush man eh? Tanong niya at hindi ako umimik. Yumuko pa ako. Marunong ka na palang magkakrush. Mukhang nene ka pa man eh. Tingnan mo yung ayos mo. Pati yung mga kilos mo. Nagtitinda ka ba ng kung ano-ano sa school? Anong masama kung nagtitinda ako? Wala naman pero bakit hindi mo gayahin si Ludette? Dalagang-dalaga na. Kung ganun ka sana, baka matagal na rin kitang niligawan kasi maganda ka naman. Hindi ka lang talaga marunong mag-ayos man eh. Hindi ako sumagot noon pero medyo nakadama ako ng inis. Ang sabi pa niya,
Tsaka, wala ka bang cellphone? Paano kita maliligawan? Gusto ko kasi sa babae yung nakaka-text ko sa gabi. At sa umaga paggising ko, babatiin ko ng good morning. Ganun. Mahirap lang kami, Benny. Alam mo naman yan. Wala akong pambili ng cellphone. Saglit na katahimikan noon. Hindi siya nagsasalita pero nakatingin siya sa akin. Medyo nagulat ako nung muli siyang magsalita at ang tanong niya, pero gusto mo ba talaga ako, Mane? Hindi pa rin ako sumagot. Pakiramdam ko kasi ay mali ang umamin sa harapan mismo niya. Magsalita ka. Wala kang cellphone. Paano ko malalaman kung anong feelings mo para sa akin kung hindi ka magsasalita ngayon na magkaharap tayo? Oo, mahal kita, Benito. Napilitang sabi ko sabay sulyap sa gwapo niyang mukha. Maya-maya ang sabi niya, sige, tayo naman eh. Pero mag-ayos ka naman. Ipakita mong dalaga ka na. Madali lang yun. Gayahin mo lang si Ludette. Sure ako, mas magiging maganda ka pa kaysa sa kanya. Ako naman si Gaga Kawento. Sinunod ko si Benito pero kalaunan, nalaman ko rin ang totoo. Hindi pala ako ang gusto niya kundi si Ludette talaga. Second year high school kami, break na sina Edward at Ludette. Lingid sa kaalaman ko, nanliligaw na pala si Benito kay Ludette at ang nakakasyak pang balita noon ay may nangyari sa kanila sa mismong bahay ni na Benito. Nagganon sila. Noong tanongin namin si Ludette kung totoo, nagalit siya sa amin. Then, iniwasan niya kami. Nakipag-friend siya sa ibang sosyal na aming kaklasing babae. Pero si Benito umamin na first time siya ni Ludette. Oo, umamin si Benito pero nag-sorry siya sa akin. Inamin niyang naggamit lang niya ako pero ang totoo daw ay mula pa nung grade 5 kami ay hindi nawala ang pagkagusto niya kay Ludette. Umiyak na lang ako noon at bilang immature na paraan ng immature ay binaling ko sa iba ang atensyon ko. Si Fredmar naman ang sinagot ko kahit wala akong feelings para sa kanya. Pero hindi kami nagtagal dahil nahawaan pala siya ng kalibugan ng barkada niyang si Benito. Gusto na rin niya noon na may mangyari sa amin. Gusto na rin niyang makuha ako noon. Brinake ko dahil nabastusan ako sa kanya. Sabi ko, pinag-aaralan pa lang kitang mahalin, binabastos mo na ako. Akala mo ba kagaya ko ni Ludette? Siya na lang ligawan mo kung gusto mo pala ng babaeng easy to get. Third year na kami nung may mag-text kay Levi. Hindi na namin friend si Ludette noon pero may pumalit sa kanya, si Amy, na bagong lipat lang ang pamilya sa barangay namin at kaklase din namin. Hindi rin kagandahan si Amy pero may talino at punong-puno ng talent, dancing, singing, drawing, pati acting palaban din. Yung text kay Levi nung Friday afternoon na yon ay mula kay Joel na kabarangay din namin at kaklase namin nung elementary kami. Hindi nawawala si Joel sa top 10 noon at nung high school kami ay highest section siya sa private school sa bayan. Invited daw kami sa birthday niya kinabukasan. Gaganapin sa hulo o dulo ng barangay namin kung saan doon ay mayroon silang farmhouse. Kinabukasan nga, Sabado ng hapon, naglalako ako ng meriendang bilo-bilo at inangit na niluto ng nanay ko sa mga baybahay. Nakasalubong ko sina Levi, Annie at Amy sa makipot na kalsada papasok sa amin. Nakabihis na sila at kaagad nagbunga nga si Annie na bungangera. Mane, hihilain ko yung mani mo kapag hindi ka sumama sa amin. Napilitan akong sumama bit-bit ang basket ng paninda ko. Ginanap ang birthday ni Joel sa rest house nila sa dulo ng baryo. At dahil hindi ako nakagayak, may basket pa ako ay hiyang-hiya ako. Pero nakahinga naman ako ng maliwag nung makita kong puro bagets lang din ang nadatnan namin doon. 5 boys lang at ang tito ni Joel nakatiwala doon sa farmhouse nila.
Isa pa, mayroon din kasama si Joel na hindi nakabihis ng maganda, si Dondon na pinsan niya. Nakapambahay lang din at gaya ng dati, pawisan siya. Maya-maya ay dumating ang pick-up ng papa ni Joel. Kasama din sa pick-up ang tita niyang balikbayan galing ng Australia. Nagpatulong sila sa mga boys na ibaba ang mga pagkain at soft drinks at ang video okay nila. Napansin ako ng tita ni Joel. "Ano yan, Neng?" Turo niya sa basket ko. Nag-explain ako. Sinabi kong naglalako ako. Hinila ako ng mga kaibigan ko kaya nandun ako. "Ano nga yan?" Tanong ulit niya. "Bilo-bilo po at saka inangit." "Talaga? Pabili ako." Sabi niya, pero ang nangyari, pinakyaw niya kaya sobra naman akong natuwa. Nung naging kampante na rin akong makipagsaya sa birthday ni Joel, sa isang mahabang table, sa kabila mga boys, sa kabila naman kaming mga girls. Mapuputi ang mga kaklase ni Joel at walang gwapo sa kanilang taga-private school. At noon, parang noon ko lang napansin na gwapo pala si Dondon. Kung matatandaan nyo, nung grade 6 kami, sinabi daw ni Dondon na crush niya ako. Tinutokso-tokso nila ako noon kay Dondon pero hindi ko pinapansin kasi hindi ko nga siya type. At totoy na totoy pa siya noon. Laro ng laro, laging pawisan at magulo lagi ang ayaw pagupit ang buhok. Pero nung hapon na yun sa birthday ni Joel, madalas kong matitigan ang mukha ni Dondon. Ang ganda pala ng mga mata niya at yung labi niyang medyo makapal ay nagkulay strawberry dahil sa juice na iniinom niya. Then yung mga ngipin niya ang lilinis pala. Higit sa lahat, yung balat niya mas makinis pa yata sa balat ko. May pagkakayumanggi siya pero makinis na makinis ang mukha niya. Kahit isang tuldok na mantsa o pinagmulan ng pimple o anuman, wala kang makikita. Kaya lang naging utusan ni Joel noon ang pinsan niyang si Dondon na wala ding karikla-reklamo at ayos lang sa kanya ang maistorbo habang naglalaro sa cellphone ni Joel. Wala siyang pake sa paligid niya. Hindi rin siya kumanta sa video okay ni minsan. Para siyang may sariling mundo. Kaya nga, malaya akong natititigan ang mukha niya habang abala siya sa paglalaro sa cellphone ng pinsan niyang si Joel. Sa madaling salita, nagsimula akong magka-crush sa kanya nung araw na yon. At ang damdamin kong yun kawento para kay Dondon ay hindi na nawala kundi lumawig pa hanggang sa ganap na akong dalaga. Katamtaman lang ang buhay ng pamilya ni Dondon. Mas masasabing mahirap sila kesa mayaman. At ang mayaman ay ang pamilya ng pinsan niyang si Joel. Public school teacher ang papa ni Dondon. Ang mama niya, kagaya lang din ng mama ko na sari-sari store owner. Magkatunog nga ang pangalan ng mga tindahan nila kasi ang karatula ni mama ay Ariela Store. Pangalan niya yung Ariela. Yung tindahan naman ng mama ni Dondon ay nakapangalan sa bunso niyang kapatid at nag-iisang babaeng si Mariela. Mariela Store. Buti na lang at magkalayo naman ang mga tindahan dahil taga Purok 4 kami, Purok 5 sina Dondon. 6 sila magkakapatid, 5 lalaki, 1 babae. Si Dondon ang bunsong lalaki at siya pa ang pasaway. Ang mga kuya niya, matatalino at masisipag mag-aral. Siya, easy-easy lang at puro laro-laro lang ang inaatupag. Dati si Warley, sinundan ni Dondon ay pasaway din pero hindi nawawala sa honor. Si Warley ang unang nakalaplapan ni Ludette noong grade 6 kami. Gwapo kasi si Warley, maputi pa. Kaya lang ay sinaktan lang siya ni Ludette dahil nung makatagpo ng mas gwapo si Ludette ay brinake niya si Warley. Si Warley naman gumante, nanligaw din lang ng iba pero
hindi nagpabaya sa pag-aaral niya. Ang pamilya Santos na pamilya ni Dondon ang pinakamalaking pamilya sa aming barangay. Matagal na naging kapitan ng lolo nila. Noong mamatay ito ay Tito Asyong naman ni Dondon ang sumunod na nahalal na barangay captain. Pero balitadong gumamit ng salapi para magwagi. Sila ang pamilya ng may kaya. Liban kina Dondon na simple lang talaga. Kapag may handaan sa kanilang pamilya na madalas ay ginaganap sa malawak na bakuran ng noon ay Kapitan Asyong, makikita mo sa labas ng bakuran, sa may kalsada ang napakahabang hilera ng magagandang sasakyan. Sa loob naman ng bakuran, makikita mo ang mga taong nakabihis ng magagarbo. Ang mga babae ay pagandahan ng damit at bag at padamihan ng alahas. Samantala ang mama ni Dondon hindi kasali sa mga nagpapasosyalan dahil kasama namin siya sa kusina. Isa siya sa mga tagaluto at ako naman ay laging nagboboluntaryong tumulong dahil may bayad. Sayang ang pera at pagkaing iuuwi pagkatapos ng event. Ako lagi ang pinakabata sa mga tagasilbi at tagahugas ng pinggan. I don't care kasi mahalaga sa akin ang pera. May alkansya akong baboy na laging nakangiti at kailangan kong subuan ng pera. That time na graduating na ako ng high school, ako na lang ang walang cellphone kahit na kung tutuusin ay kaya kong bumili kahit mamahalin pa pero kailangan kong magbasag ng alkansya. Kaya lang ayoko. Dahil ang pattern ko noon ay ganito. Kapag nagbukas ako ng alkansya kasi puno na, ang laman noon ay ililipat ko lang sa savings account ko sa rural bank sa bayan. Yes, isa ako sa pinaka-jologs na estudyante noon. Pinaka-baduy sa mga barkada ko pero ako lang ang may libreta di bangko. Pero hindi ko yan pinagyabang sa kanila. Hindi nga nila alam na may savings account ako. Nakinig lang kasi ako noon sa Lola Sidra ko, lola ko sa mother's side na nagsabing baka hindi ko tamasain ang pribilehiyong ipagkakaloob ng magulang ko sa mga nakababatang kapatid kong matatalino kasi. At ako'y hindi matalino kaya kailangan kong pag-ipunan ang kinabukasan ko. Yes, wala akong nakitang sablay na pagturing sa akin ni Papa Daniel kahit hindi ko siya tunay na ama. Pero si Lola Sidra kasi ang lagi nagpapaalala na darating daw ang araw, may kikilingan sila at siguradong hindi ako dahil hindi ako tunay na anak. At tama si Lola kakwento dahil nung college na ako, high school na ang mga nakababatang kapatid ko at ayaw nila sa public school kaya iginapang ni Papa Daniel ang pang-private school nila. At may issue noon na isa dapat sa amin ang maghinto. Ayaw ng mga kapatid ko ang maghinto. Kaya naman kaliwat kanang kayod ang ginawa ni Papa Daniel, dahilan para siya'y magkasakit, matagal na ospital, at nung gumaling, limitado na ang pwede niyang gawin. Sabi ko noon, ako na lang ang magpapaaral sa sarili ko. 3rd year at 4th year college kawento, sarili kong gastos ang pag-aaral ko. At awa ng Diyos ay natapos naman ako sa kursong BSND o Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. Noong nagtatrabaho na ako sa isang private hospital, hindi ako nakaipon dahil napupunta sa pagtulong ang halos lahat ng sweldo ko. Sabi ko nga, buti pa nung naglalako lang ako ng kung ano-ano, nakakapagtabi ako. Noong magtapos si Dariel, akala ko may makakatulong na ako sa pagtustos sa pamilya kasi sa Maynila pa siya nagtrabaho. Kaya lang ay nag-aral naman ulit ng masteral kaya ako pa rin ang sumuporta sa pag-aaral ng mga nakababata pa naming kapatid, pati sa panggamot ni Papa. Ang lungkot ng buhay ko noon kawento. Kung kailan ganap na akong dalaga, tsaka naman bumoring ang buhay ko.
May kanya-kanya na kaming buhay ng mga kaibigan ko. Sa text na lang nakakapagkamustahan, madalang pa. Pagkagaling ko ng trabaho, gagawa pa ako sa bahay kapag busy si mama sa tindahan niya. Pag sobrang pagod ako, palit kami. Ako sa tindahan niya, sa bahay siya. At ganon ang nangyari nung gabing 3 binata ang magkakaangka sa isang motor at pumarada sa harap ng tindahan ni mama. Agad ko nakilala ang magkapatid na Dondon at Warlie na siyang angkas ni Victor. Si Dondon ang pinakamabilis na nakababa ng motor at 3 malalaking hakbang lang ay nakadikit ng mukha niya sa rehas ng tindahan ni mama. Manilin, isang kiss nga? Ngumiti ang kalooban ko sa narinig ko pero alam kong hindi halik na kiss ang sinasabi niya kundi Red Horse o Pale Pilsen? Tanong ko. Tumawa ang kuya niyang si Warlie na noon ay mukhang sanggano. Nakahubad ang pang-itaas at may malalaking tattoo sa braso niya. Kala mo lulusot tol, no? Nakatawa pa rin sabi ni Warlie. Red Horse, sabi ni Dondon tsaka dinugtungan ng Manilin, pakidagdagan na rin ng CP number mo kung pwede. Doon nagsimulang magkakulay ang mundo ng pagkadalaga ko kakwento. Dahil dati pa ay may damdamin na nga ako kay Dondon pero bahagya ko lang nakalimutan nung mag-college na ako, lalo na nung magkasakit na si Papa at ako na ang nagpaaral sa sarili ko. Naubos ang savings ko noon kaya't nagtrabaho pa ako sa mga fast foods habang nag-aaral. Sa text, nagsimulang manligaw si Dondon noong gabing yon habang nag-iinuman sila. Pero habang lumalalim ang gabi noon ay nabanggit niyang broken siya dahil brinik daw siya ng dating girlfriend niya. Nasabi ko sa text, kaya ba naniligaw ka dahil hurting ka? Hindi Manilin, para malaman mo, high school pa tayo, crush na kita. Hindi lang ako nagpapahalata. At ngayon baka isipin mong lasing lang ako kaya ako naglakas loob sa'yo. Pero ito ang tandaan mo, bukas ng gabi, aakyat ako ng ligaw sa inyo. Haharap ako sa mama at papa mo. Pagkabasa ko ng text na yun ni Dondon ay tinawag ako ng bunso kong kapatid dahil hindi raw siya maintindihan sa homework niya. Pagbalik ko ng kwarto ko, dinampot ko ang cellphone ko at napakaraming text. Pero hindi na pala galing kay Dondon kundi galing sa kuya Warlie niya. Number na rin ni Warlie ang gamit niya at kagaya din siya ni Dondon na kaagad nangahas manligaw. Hindi na ako natuwa. Feeling ko, pinagtitripan na lang ako, binabastos na ako, at parang inisip nilang desperada akong magkajowa. Isipin mo, magkapatid, halos sabay na nanligaw sa text. Isa lang ang text ko noon kay Warlie. Tigilan niyo ako magkapatid. Oo, wala akong boyfriend pero hindi ako sasakay sa trip niyo. Nababastusan ako sa inyo. Pagkasend ko noon ay in-off ko na ang cellphone ko. Kaya lang kinabukasan nga ng gabi kawento, tinawag ako ng kapatid ko. Ate, aakyat daw ng ligaw si Kuya Dondon sa'yo. Andyan siya, nakapolo pa at humahalimuyak sa bango. Nagpakita ng sinseridad si Dondon sa panliligaw niya sa akin kawento kaya makaraan ng 2 buwan ay sinagot ko nga siya kahit na may mga bagay na hindi ako kontento tungkol sa kanya. Una na doon yung wala siyang matinong trabaho kahit graduate din siya ng criminology pero kahit 2 beses nang nag-take ng board exam ay hindi napapasa. Sa kanilang angkan, ang Santos clan, sila ng Kuya Warlie niya ang pinagtatawanan at minamaliit. Kung maalala nyo,
Ang angkan nila ay angkan ng mataas ang tingin sa sarili. Si Joel na kabatch namin at pinsan nila that time ay milyonaryo na sa edad na 25 dahil doktor siya at kagad nag-abroad sa Oman. Kapag umuuwi, laging may magarbong selebrasyon sa farm nila. Ganon din ang ibang pinsan nila. Talagang nagpapatayugan sila. At tanging ang magkapatid na Dondon at Warlie lang talaga ang parang failure sa angkan nila. Lalo na si Warlie na sa Maynila pa nakatira, sobrang dalang umuwi at bali-balita noon ay security guard ang trabaho niya dahil hindi naman nakatapos ng business course na in-enroll niya. Kay Warlie ako sobrang nanghihinayang noon kawento dahil nung high school ay performer siya, matalino siya, laging nasa top 10 pero bakit nagkaganon lang siya? Madalang umuwi si Warlie, pero kapag nakakauwi, laging nasa inuman kasama ang barkada. At yung itsura niya, walang damit na pangitaas at tila pinagyayabang sa lahat ang mga tattoo niya sa katawan. Sino naman ang matutuwa sa kanya? Sinagot ko si Dondon dahil mahal ko siya at matagal na akong walang boyfriend kaya so what na lang kung sumasama-sama lang sa pinsan niyang electrical engineer kaya nagkakapera paminsan-minsan. Noong magdesisyon akong mag-abroad noong 27 years old na ako, kinausap pa ako ni Dondon. Sinubukan niya akong pigilan. Ang sabi niya, ayaw ko sanang umalis ka mahal kaso wala din akong magandang trabaho para matulungan sana kita at para hindi ka na mag-abroad. Ang hirap palang maging mahirap. Mahal, isang kontrata lang to. Pagtatapusin lang namin sila Gerald at Cory. Mag-abroad na lang din ako mahal. Nahihiya talaga ako sa sitwasyon natin eh. Alam nilang lahat na magpapaalipin ka sa ibang bansa kaya para pareho tayo, a-abroad na lang din ako. Hindi ko actually ini-expect kawento na naaapektuhan din talaga si Dondon sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pangmamaliit na mga kamag-anak nila sa pamilya nila. Nag-abroad nga din si Dondon sa Macau. Panggabi ang trabaho niya sa casino. Magkaibang time zone namin dahil ako'y napunta naman sa Israel. Caregiver ang aking trabaho. Pinakamahirap na trabahong naranasan ko pero wala akong karapatang magreklamo. At sa bawat hirap at pagtitiis ay paulit-ulit ko lang ikinikintal sa utak ko na ginusto ko ito, harapin ko ito. I'm sure relate ang mga caregiver sa 1,100 dusa at pagtitiis na kinailangan naming lasapin sa kamay ng mga matatandang mayayaman. Inspirasyon ko lang noon sina Dondon, mga kapatid kong pinag-aaral ko, sina Gerald at Cory. Si Cory, Kuya Bono ay kumuha ng medicine sa Baguio. Yung bunsong si Jared ay high school pa lang noon pero siya ang pinangakuan ni Dariel na pag-aaralin niya. Si Dariel ang panganay nila pero hindi pa gaanong nakakatulong noon dahil iba ang lifestyle niya sa Maynila. Hanggang sa natapos nga ang kontrata ko kawento. Si Dondon ay dati nang nag-extend pa pero pinilit kong umuwi na para makapagpakasal na kami. Sinabi ko pa sa kanya na hindi ko kailangan ng kasal na maggarbo at kahit hindi mag-attend ang mga kamag-anak niyang mayayaman pero may problema pa rin pala. Dahil dati pa, sa kanilang magkakapatid, si Dondon ang mama's boy at walang ginusto ang mama niya na hindi niya sinunod. Noon ko lang din nalaman na magkaaway pala ang mama ko at mama niya at gaya ng inaasahan ay mama ko ang may kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng alitan. Kilala ko ang mama ko at kilala ko din ang mama ni Dondon. Mabait at mapagkumbaba ang mama ni Dondon. While ang mama ko, marami talagang ugaling salamat na lang at hindi ko naman. Galit na galit ako kay Dondon nung gabing yon. 2 linggo bago ako umuwi ng Pinas. Tinawagan ko siya sa messenger at nag-aapoy ako sa galit.
Ang dami mo palang alam. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Don, ano ba talagang pinagagawa mo dyan sa Macau? Hindi ako nagdedemand ng sobrang panahon mo, pero ang mga issue na tutungkol sa mga nanay natin, hindi mo dapat nilihim sa akin. Bakit hindi ba nagkwento ang mama mo sa'yo? Hindi magkukwento yun dahil siyang ang kontrabida. Di nagalit ako sa kanya. Ugali talaga ng ina ko yun, Kawento. Mahilig siyang gumawa ng problema pero ililihim niya sa amin. Naging ka-close pa ni Mama ang isang tita ni Dondon na nagpi-feeling mayaman din. Well, gumanda kasi ang bahay namin kasi si Papa, construction ang isa sa mga trabaho niya at marami siyang kakilalang architects kaya't nung iparenovate niya ang bahay namin ay gumanda talaga at kakaiba ang disenyo nito pati kulay. Pero hindi ganoon kalaki ang ginastos. Pero dahil maraming na-impress sa aming bahay, isa na doon ang tita ni Dondon na feeling mayaman, naging close siya kay Mama. Itago na lang natin ang tita ni Dondon na Brenda. At si Tita Brenda ang number 1 na basher ng mama ni Dondon. Dati na akong irita kay Tita Brenda kahit nung dalaginding pa lang ako at nagsisilbi sa mga event nila. Bossy talaga siya at may pagkabruha. Tapos, yun pa ang pinili ni Mama na maging ka-close niya. Mula sa pera ni Dondon ay nagtangka ding magpa-renovate ng bahay ang papa niya. Ayaw daw ng mama ni Dondon dahil alam niyang may pinag-iipunan si Dondon at hindi ang bahay nila pero nagpilit ang papa nila at pinagawa din ang bahay nila ng bonggang-bongga. Pero hindi lang pala mula sa padala ni Dondon ang ginagastos kundi nangutang pa ng nangutang. At dahil teacher siya, pinagkatiwalaan siya ng pinag-utangan niya ng malaking halaga. Nagkaayos naman kami ni Dondon. Gaya ng dati, ako ang nag-adjust. Sabi ko, basta uuwi na tayo. 30 na tayo pareho, mahal. Magpakasal na tayo kahit sa huwes lang kung kailangan. Di umuwi kami, Kawento. May pera ako kahit papano pero si Dondon ay nag-uwi lang ng 75,000 pesos. Sa harap ng mama at papa niya sinabi ko okay lang. Sa mayor na lang kami magpakasal. Hindi ko na kailangang magtrahe di boda basta magpakain na lang kami ng mga kabarangay. Ay, hindi pwede yan. Nagulat pa ako sa sigaw ni Mama at na-disappoint nung sinang-ayunan siya ni Papa. Nakakahiya yan, Manilin. Umabot kayo sa edad na yan. Pareho pa kayong galing ng abroad tapos sa mayor kayo magpapakasal? Patayin mo na lang ako sa mamatay ako sa kahihiyan. Eto pang problema. Biglang lumitaw ang pinagkautangan ng papa ni Dondon at sobrang delayed na daw ang petsa na usapan nilang pagbabayad at idedemanda na siya kung hindi pa makakabayad. Wala silang pera kaya ang sabi ng nagpautang, kukunin ko yung bahay mo. Biglang nagkasakit ang papa ni Dondon na ospital. Si Dondon hindi kinaya ang stress at problema. Naglasing siya tsaka nagpunta sa amin at sinabing mag-asawa na lang daw ako ng iba. Ang sagot ko naman, ganyan ka ba? Ganyan mo haharapin ang mga problema? Paano na lang kung mag-asawa na tayo? Wala ka palang bayag para manindigan sa pamilya mo? Hindi na nga tayo magiging mag-asawa dahil inuutusan na kita mag-asawa ng iba. Nasaktan ako pero pinilit kong supilin ang damdamin ko. Sa totoo lang, nauunawaan ko naman ang sitwasyon nila. Totoo na hindi pa ganon ka-mature si Dondon noon. Nalaman ko pa ngang nagsusugal din siya sa Macau, nagbibisyo din kaya wala talagang naipon. Yung 75K na inuwi niya, yung iba doon ay pautang lang ng mga kaibigan niya.
Makaraan ng 2 araw, mahinahon akong nagpunta sa bahay ni na Dondon. Sinira niya kasi ang cellphone niya isang gabi na nagwala siya kaya wala kaming communication noon. Nadatnan ko siya nakahiga sa likod ng bahay nila. Siya lang mag-isa noon dahil nasa ospital ang mama at mga kapatid niya. Noong araw na yun kasi ang labas ng papa nila mula sa pagamutan. Makakausap ka na ba ng matino? Tanong ko. Tungkol saan? Tungkol sa kasal natin. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Ano Don? Hindi mo ba talaga nakikita yung sitwasyon ko? Sagot niya, gumaralgal ang boses. Umiiyak na pala. Hindi kita kayang pakasalan ngayon. Kailangan pang mag-abroad ulit. Mag-ipon. Pero kung hindi ka na makakapaghintay, gaya ng sabi ko, mag-asawa ka na ng iba. Don, 30 na tayo. Alam ko. Pero ano magagawa ko? Mag-asawa ka na lang ng iba. Bakit ang dali para sa'yo na sabihin yan, Don? Hindi mo ba ako mahal? Mahal. Pero di ba, nawawalang pag-ibig, lumalabig, at sa mag-asawa, pera ang mahalaga. Lalo na kapag may pamilya na. May mga anak na. Kanino mo narinig yan, Don? Sa mga tito at tita mo na Panginoon ng pera? Hindi siya sumagot. Noong pabagsak ng luha ko ay tumalikod na ako at umalis dahil ayokong ipakita sa kanya ang pag-iyak ko. Ayokong isipin niyang mahina ako at atat na atat akong magpakasal sa kanya kaya disappointed akong masyadong hindi matutuloy ang kasal na yon. Sa paglalakad ko pa uwi ay may nakasalubong akong 3 magagarang sasakyan. Una ay puting Land Rover na tinted ang salamin. Sinundan ng Toyota Highlander at pangatlo ang kulay pulang Ford Mustang. Hindi ko alam kung kanino ang mga yon dahil noon ko lang nakita ang mga sasakyang yon. Nagkulong ako sa kwarto ko hanggang gabi. Nag-emote, nag-isip. Hanggang sa katukin ako ni Mama at sinabing may bisita ako. Pagtayo ko ng kama, nasilip ko sa bintana ang kulay pulang Ford Mustang sa harap ng bahay. Paglingon ko sa bandaron, naroon din ang 2 pang magagarang sasakyan at 3 lalaking nakaporma at naninigarilyo sa harap ng isang sasakyan. Inayos ko ang sarili ko bago ako lumabas ng kwarto at sa salas namin ay ikinagulat kong makita ang isang binatang nakapolo ng puti, napakadisente ng itsura. Si Warley, kuya ni Dondon. Sabi ni Warley, malinis daw ang puso at konsensya niya sa pagharap sa akin. Inamin niyang may anak na siya sa babaeng dati niyang nakasama pero wala na sila at nag-asawa na ang iba ang babaeng yon. Pangarap talaga kitang maging asawa, Manilyn. Kaya kahit garapal sa tingin niyo dahil engaged ka sa utol ko, ayoko pa rin sayangin ang chance ko na matupad ang pangarap ko kaya nandito ako. Buong pagpapakumbabang inihiling na pakasalan mo ako. Hindi ako nagsasalita. Sina Mama at Papa nakaharap sa amin at tila nag-aabang sa isasagot ko. Hindi sa pagyayabang po, Tito, Tita, Manilyn. Mayaman na ako. Salamat sa mga kamag-anak kong matapobre dahil sila ang naging inspirasyon ko. Noon ay sumabad si Papa. Warlito, di ba nung nakaraang Pasko nandito ka at nag-iinom ka lang dyan? May hindi ka pa yata nabayarang utang na alak sa tindahan kaya ka pinabarangay ah. Paano naging biglang yamang ka? Ang sagot ni Warley, edad 23 pa lang po ako, Tito Daniel. Milyonaryo na ako.
Pero tuwing uuwi ako dito, nagpapanggap akong walang kakwenta-kwentang tao dahil gusto kong makita ang totoong mukha ng mga kamag-anak ko. At ang mga taong lalapit lang kapag may kaya kang ibigay sa kanila. Lahat ng nakasama ko dito, yung mga nakakainuman ko, sila ang mga totoong tao. Sila ang mga totoong kaibigan ko. Paano ka nga yumaman? Hindi ba illegal ang hanap buhay mo? Huwag ka sanang ma-offenda. Tito Daniel, tanggapin niyo akong maging manugang niyo. Ipakasal niyo ako kay Manilyn. At ititira ko kayo sa Maynila. Ipapasyal ko kayo sa aming kumpanya para makita niyong malinis at legal ang mga negosyo namin ng best friend ko. Talaga bang malaki ang kita niyo? Ano bang negosyo yan? Sabad naman ni Mama. Marami kaming negosyo, tita. Kaya nga nakabuo kami ng korporasyon kung saan ako ang CEO. Matagal ko na pong pinakamamahal si Manilyn. At luluhod po ako sa harap ninyo para patunayan ang sinseridad ko. At hindi ako aalis sa barangay na ito hanggat hindi kami nakakasal ng anak nyo. Ang tagpong iyon, kawento, kung saan lumuhod nga si Warley sa harapan namin ay kulang 2 taon na ang nakararaan. Hindi lang isip kundi higit sa lahat, lalo na puso, ang pinairal at ginamit ko sa pagdedesisyon. Kaya nga, sa ngayon ay nandito na naman ako sa ibang bansa. Amerika naman, Silver Lake, Los Angeles, California. At habang nagsusulat ako nitong aking kwento gamit lang ng aking Samsung Galaxy S24 Ultra, ay katatapos ko lang magtupi ng mga nilabhan kong damit. Damit namin ng asawa at anak ko. May bahay kami dito at kasalukuyang nagbabakasyon. Yes, kawento, mayaman na rin ako dahil kahit nabash ako sa pagpili ko ay pinanindigan ko ito. At awa ng Diyos hanggang sa puntong ito ay wala pa rin naman akong pinagsisisihan. May asawa at anak na rin si Dondon na bayaw ko. Hanggang dito na lang kawento at sana'y makita nyo na ang bawat pagpapasya na gagawin natin ay hindi lang salamin ng pagkatao natin kundi refleksyon din ng kinabukasan natin. Gumagalang at nagpapasalamat, Manilyn. Isang kinaganda ng KNBK ay hindi na tayo obligadong mag-comment tungkol sa kwento. Kaya mas marami tayong oras na magbabasa ng ating mga shoutout. Hindi ba? So pasalamatan muna natin ang ating story sender na si kakwentong Manilyn. Maraming salamat and God bless you more. More blessings para sa iyo at sa iyong pamilya. At sana nga ay tunay kang masaya sa ginawa mong pagpili. At kung hindi man, ay gumawa ka na lang ng paraan upang maging masaya ka, kontento sa buhay. Again, maraming salamat, kakwentong Manilyn. At sa ating mga shoutout na, nanguna si Rachel James Domingo Sora. May bago na namang abangan para pakinggan. Shoutout po ulit, Kuya Bonol, sa mga tulad kong addict listener na walang pinapalampas na pakinggan. Sa mga stories na binabasa mo, more power, Kuya Bonol. Wishing you good health and God bless. Maraming salamat, Rachel James Domingo Sora.
Sabi naman ni Bart Ryan Tomas Kerubin, mahina siguro recall ng Submarine Time or copyright issues din. Anyway, mas okay ito, KNBK, pasok na pasok sa format. Somewhat tama ka, kakwentong Bart Ryan Tomas Kerubin. Kaya lang hindi natin i-detalye ang tungkol sa bagay na yon. Pero alam nyo, sa mga nagbabalak gumawa ng channel dito sa YouTube, pati yung logo, yung logo kailangan ay original. Kasi meron dating software na ginagamit para gawa ka lang ng logo mo. Parang isulat mo lang kung anong letters yung kailangan mo at magge-generate na yung software ng logo. At yun ang nagawa nating logo sa SIT dati. At yun pala ay may kaso, may copyright din. Kapag medyo sumisikat na yung channel mo, matitrace ka na kung kanino mang galing talaga yung kind ng logo na yon. Maraming issues mga kahugot ang SIT, kaya inunahan na natin at sana nga ay mag-work ito. Zoyong, sabi naman, shout out kuya sa pinsan ko ni si Jari Ge at sa anak ko na si Jay Balanay, ingat kayo lagi, thanks kuya. Maraming salamat din Zoyong. Roslyn, na wala na yung SIT tama, pero sana ay tanggapin mo rin ang KNBK, kwento ng buhay ko mo. Adelaida Daso Remo, always ka abang. Kuya Bono, Happy New Year. Maraming salamat Adelaida. Emma Cardena, shout out to you. Rams Amistad, hello Kuya Bono, Happy New Year po. Pa-shoutout sa lahat ng nagmamahal sa akin, charot lang, Happy New Year sa mga kapimilya, kaibigan na nakikinig sa iyong YouTube channel. Ingat lagi and God bless you too. Rams Amistad. Stanley Bauil, pa-shoutout Kuya Bono ang mga kasama kong OFW dito sa South Africa. Salamat po. Stanley Bauil ng Jones, Isabela. Nakarating na ako sa inyong bayan. Nung ako'y nagtatrabaho bilang arkitekto dyan sa Santiago City, naisipan ko minsan magliwali dyan sa Jones, Isabela. For the first time, ang tagal ko ng tao dito sa Pilipinas. Although hindi ako masyadong nagtagal dito, pero that year ay narating ko talaga ang Jones, Isabela. At saka marami daw kaming kamag-anak dyan, kaya lang hindi namin na-trace kung nasaan sila. Nerissa Gomez, Happy New Year to you. Ganun din kay Ann Ignacio, Happy New Year. Melanie Granel Simangan, Happy New Year kay Bono, new beginning, yes, hopefully. Irma Linda Evangelista, shout out to you and Happy New Year also to you. Roslyn, shout out to all abangers all the way from Hong Kong. And Alian De La Cruz, pa-shoutout kay Alian De La Cruz at kay Clarice Magpantay na girlfriend niya. Daiselyn Machas Rivera, pa-shoutout kay Bono dito ay Rojas Isabela, Happy New Year sa iyo. At sa mga nakikinig sa programa mo, Agyaman Mitkeng ka, Daisy Bell. Lee Jan Toledo, pa-shoutout kay Bono dito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Salamat sa inyo sa pakikinig. Faye, hello Kuya Bono, Happy New Year at sa lahat ng kahugot, pa-shoutout kuya, lalo na sa mag-ama ko, Brian Gabriel at Chloe Gabriel, always a bangers here in Tanglagan. God bless and more power to you from Faye. And mula naman kay Teresa Montel Rosario, ay adamanin, Happy New Year Teresa. Daisy, pa-shoutout Kuya Bono, family Bedania from Daisyland Bedania of Doha, Qatar. Iyang Yang, hello Kuya Bono, pa-shoutout po. Family Respicio Ken Delfin family po from Antipolo, City of Rizal. Happy New Year po and God bless you always. Ganun din sa iyo, Iyang Yang. Joven or Joven Garcia Rarama, Happy New Year sa iyo at sa iyong pamilya. Karen Safay Kimaw Kapuyan, Happy New Year, pa-shoutout ko na kina Ruth Lumitap Kimaw, Christy Balawang, Mia RB Olaw, Gurbak, Jeff Shane Asheron, Marife Asuncion Inculiado, Mel Bryan at lahat po sila sa Hong Kong from Karen. Maricel Tamayo Vicera, shout out to you and Happy New Year. Ian Osho de Guzman, pa-shoutout Kuya Bono from Ian Osho de Guzman, avid listener here in Mariveles, Bataan. Yung drafted story ko hanggang ngayon di matuloy-tuloy sa dami kasi ng loopholes. Baka pwedeng deadmahin mo na lang yung iba at ituloy mo. Natatandaan ko itong si Ian talagang nagko-comment ito noon pa. Kaya if you have started writing your story, pakituloy na Ian. Clarence Kumaid Ngateb, shout out to you. And Daisy Almazan, pa-shout kayo pa listening here in Saudi Arabia.
may papakinggan na naman bago po salamat. Parsyad Kuya Bono here in Amulong West, Cagayan Valley, always the bangers. And si May Linyon. Criselan Manuel Cariaga, hello Kuya Bono, Happy New Year. Parsyad po always listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Angela Pahila Ligayo, shout Kuya Bono from Fire, Santo Niño. At always a bangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. And paano basahin to? Angs Rives Balurin Malana. Always listening here in Hong Kong. Greetings to my family, Kuya Bono. There in Tuwao, Cagayan, family Balurin. Ingat Kuya Bono and God bless you too and your family. Jenny Balbuena Jacinto Orque, shout Kuya Bono kay Jenny Orque, agdingdingig ditay Baguio City, kayat kuman kablaw na gitay kailyak, dita alakapan Cagayan, ta mamatinak ahaan lang asyak, ti abangers mo Kuya Bono, dita alugar, agyaman ket ken ka Jenny Balbuena Jacinto Orque. At mula naman kay, paano basahin to? Ogyof Nis Kamayo Eds. Always waiting Kuya Bono, Happy New Year din sa'yo. At kay Ma'am Agi Mimban, salamat sa pag-upload ti may sapang istorya. Your Kuya Bono, agandad ka po lagi. God bless you. God bless you too and your family, Ma'am Agi. At maraming salamat sa iyong Christmas blessing sa Happy Kids. Jinky, thank you. And Happy New Year and also to, sino kaya ito? Huwag ko nang basahin ito. So again, kakwentong Manilyn, maraming salamat sa iyong kwento. Actually, marami sana ako sasabihin, kaya lang ibahin natin itong kwentuhan natin. Talagang kwentuhan lang. Huwag na tayo mag-comment. Pero sa comment section, sa mga kakwento nating nandito, ay pwede kayong mag-express ng mga saloobin nyo tungkol sa kwento ng kakwento nating si Manilyn sa comment section. Muli maraming salamat Manilyn at sa inyong lahat na naglaan ng oras sa ating kwento ngayon. God bless, stay healthy and stay safe. And hanggang sa muling kwentuhan dito sa KNBK, Kwento ng Buhay Ko.